Ganon ang sikreto ng Iglesia ni Manalo. Pagpapabor sa kanila, ginagamit nila. Kasi sabi nila, ang mga paring Katoliko, mga pastor ng Protestante, lahat yan sa demonyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. We are back na naman po sa ating regular episode. Maraming salamat po sa lagi po mga nanonood sa ating channel, mga nag-aabang po lagi. Ayan sa ating mga more than 175,000 subscribers mga ka-U3. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At para po sa mga baguhan, welcome po kayo, tuloy po kayo sa ating channel. Ang ating po ginagawa dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermon, expositions, at iba pa. And for this episode, ang syempre, pinaka-in-demand po na preacher dito po sa ating channel na palagi nyo pong nire-request either via Facebook or as a YouTube comment, si Brother Eli Soriano po na Members Church of God International. At ito po ay ating pagpapatuloy actually sa ating pong mga episodes no sa mga past na video reactions natin patungkol sa godness or humanity ni Jesus Christ mga ka-U3. Pero ito po ay nagmula sa isang Bible study ng ang dating daan nga po noong May 19, ayan, 2020. Ayan po ang ating pag-uusapan, bibigyan po ng reaksyon. Sa aking background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, paunang paalala lang po, hindi ako kaanib ng MCGI at hindi rin po ako kaanib ng INC at ng iba pang mga posible na mga sekta o mga reliyon na mamimension po ni Brother Eli dito. Ako lamang po ay isang honest at fair, neutral na reactor po. So sana po ay wag po kayong magalit kapag meron po akong mga disagreements or posible din na agreements po sa mga napapanood po natin dito po sa palabas na ito. Isang malit lamang na bagay po, aming request po sa inyo, please click thumbs up mga ka-U3 dahil kapag nag-thumbs up po kayo, ibig sabihin po ay nire-recommenda nyo po ang ating content hindi lamang para sa inyo, kundi para din sa iba pong mga viewers po ng ating pong channel. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Nakita natin sa nakaraan ang ating Panginoong Hesukristo kung susuriin natin ang mga aral, mga talata, mga matatandang manuskrito ng Biblia, hindi makakalusot yung aral ni Manalo na si Kristo ay tao lang at kahit ano'y walang pagka-Diyos, kahit kapiraso. Sabi nung iglesia ni Manalong ministro, kahit daw pagka-Diyos na kapiraso, wala si Kristo. Doon sa Pampanga yung nakausap ko. Pinagbunutan pa nga ako ng baril nun eh. Yung si De Lasso. Ang saksi ko yung mga kapatid sa Pampanga. Ngayon, ang ating layunin, gaya nung hindi nila binabasa na si Kristo tinatawag na monogenes theos, bugtong na Diyos. Yung hindi nila binabasa na God was manifest in the flesh. O Diyos ay nahayag sa laman. Hindi nila binabasa yan eh. Tinatago nila yan sa kanilang mga miyembro. Kaya nga mayroong aral dyan na mga ministro lang ang magbabasa kasi ang miyembro raw hindi naman maiintindihan kaya bawal magbasa ng Biblia ang miyembro. Tanungin nyo yung matatandang miyembro. Kasi pag nagbasa kayo ng Biblia, makaka-encounter kayo ng mga talata na mag-aano sa inyo, magbubukas ng inyong kaisipan para magduda. Pero maraming panghihilot na ginagawa sila para palabasing si Kristo ay tao. Ang nakakapagtaka sa isang nag-iisip, sabi nila, iisa lang ang Diyos. Isang-isa lang. Hindi nila sinasabi yung konsekwensya at panahon at sitwasyon kung ba't sinabing isa ang Diyos. Basta isa ang Diyos, kaya si Kristo papatak tao. Sabi ko nga, kung isa ang Diyos, ang Espiritu Santo ano? Hindi Diyos. Ba't hindi nyo sinasabing tao? O hindi nyo sinasabing ang Espiritu Santo ay anghel? Wala silang definite na aral sa person ng Holy Spirit.
Kasi kung makatwiran ng pagsusuri, dapat meron kayong stand kung ano ang Holy Spirit. Anong klase siyang espiritu? Meron ba siyang divinity o pagka-Diyos o theotes o wala? Ano stand ng Iglesia ni Manalo sa Espiritu Santo? Mag-isip kayo kung ano stand ninyo, mga miyembrong tinuruan dyan. Bakit pagdating kay Kristo, como isa lang ang Diyos, tao na si Kristo? Ba't hindi ba pwedeng si Kristo maging anghel o maging anuman na hindi lang tao basta? Kasi ganun ang takbo ng thinking ng Iglesia ni Manalong mga miyembrong naturuan ng mga pastor. Kung ang Diyos isa lang, kaya tao si Kristo, bakit kung ang Diyos isa lang? Ano ang Espiritu Santo? Ano stand ng Iglesia ni Manalo? Ano ang being ng Espiritu Santo? Ano siyang klaseng espiritu? Siya ba'y saan ibibilang na espiritu? Siya ba'y Diyos o ano pa? O anghel o ano pa? Yan ang mga punto na dapat pinag-iisipan din ng mga Iglesia ni Manalo na miyembro. Isa pa, mga kababayan, bakit hindi binabasa na ang Diyos nanganak? Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung salitang ipinanganak doon, hindi ipinanganak sa bunganga. Hindi ipinanganak na salita lang. Hindi ganon. Yung salitang ginamit na ipinanganak kita, yung act of, parang act ng panganganak ng isang babae nanggaling sa kanya. Yung salitang yaulad, to bear young, causatively to beget, ipinanganak kita. At ang ginamit na salita sa Bagong Tipan, yung sa Grego, sa araw na ito ay ipinanganak kita, ay yung salitang Grego na pakilagay mo sa screen, genao. Genao, to procreate properly of the Father, no? Genao, figuratively to regenerate, bear, beget, be born. Yung salitang Hebreo na yaulad at yung salitang Grego na genao ay magkaano po yan, magkasinonimo ng kahulugan. Bakit hindi yan pinapaliwanag sa Iglesia ni Manalo na ang nanganak, ang ama, meron siyang ipinanganak. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Thou art my son. This day have I begotten thee. 2:7 ng awit. Bigat talaga, no? Hebreo 5:5. Ang daing talata Tapos Hebreo 1:4 hanggang 6. Yang makikita nyo yung mga talata na yan na talagang nanganak ang ama. Pero pinagkukulan ba yan ang pansin ni Manalo? O sumangguni man lang ba si Manalo sa matatandang kasulatan? Para wag nang pagkukulan ng pansin, para wag nang mabuko. No? Yun namang mga scholar daw nila, yung kanilang mga scholar, bakit naman kaya kung totoo kayo sa puso nyo na kumikilala kayo sa salita ng Diyos, ba't wala kayong pag-aaral na ginawa dito sa salitang ipinanganak kita, sabi ng Ama. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yun. Ba't hindi nyo pinag-ukulan yan ang pagsusuri? Ba't hindi nyo pinag-ukulan yung pagsusuri, yung 1:18 ng Juan, na siya'y nasa sinapupunan ng Ama bilang bugtong na Diyos, monogenes Theos. Tandaan nyo, ang pagkakatranslate sa Tagalog, monogenes Huios, bugtong na anak.
Pero ang nasa mga manuskrito ay monogenes theos. Bakit hindi pinag-ukulan ng pansin ng Iglesia ni Manalo? Anong ginawa nila sa Ilocano translation? Ako, ginagamit nila Ilocano eh. Ang sabi sa Ilocano, maganda pagkaka-translate. Awan tinakakita iti Dios uray kaano. Tibugbugtong nga Dios nga aday ti saklot ti Ama. Isu ti nagipakaammo kengkuana. Maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Isinalin ng nakakaunawa ng Grego yung nagsalin sa Ilocano. Awan tinakakita iti Dios uray kaano. Tibugbugto nga Dios nga aday ti saklot ti Ama. Isu ti nangikapakaamo kengkuana. Baka meron pa ring mga local dialect na ganyan ang pagkakasalin, no? Na hindi lang sa Ilocano. Tama po kasi sa Grego yun eh. Sa Hiligaynon din daw, ganun ang pagkakatranslate. Lagay mo nga yung Hiligaynon. Sabi, wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong nga Dios ngayara sa sabak sang amay. Nagpahayag siya sa iya. Ang liwanag. And paano kaya nila binaluktot ito sa Hiligaynon saka sa Ilocano para ang Ilocanong miyembro at ang mga Bisayang miyembro ay maniwalang tao si Kristo. Siguro siniraan nila itong mga talatang ito. Okay, before we continue mga ka-youth, so what is always interesting about this Bible study, kasi kadalasan po nang napapanood natin mga Bible exposition, mga presentasyon po sa publiko, ito parang mas technical kasi nga po it's a Bible study, no? If we can see here, it was during the pandemic time and nakikita nyo rin po yung iba't ibang mga nakapag-join ayan sa grupo sa kanilang Bible study. Napakaganda dahil mula sa iba't ibang mga lugar. Anyway mga ka-youth, honestly, on the first parts, no, first minutes po ng presentasyon na ito, ang feeling ko po, in a way, Brother Eli is talking to members of the Iglesia ni Cristo. Kasi nga, he is really addressing it. Tinatanong niya kung ano yung masasabi niyo o ano yung mga turo, o meron bang ganitong turo. For example, mga ka-youth, na-mention ni Brother Eli kanina, yung patungkol saan? Sa konsepto ng Holy Spirit, for example, Brother Eli is saying na itanong niyo ang nature ng Holy Spirit. Meron ba siyang divinity? Parte ba siya ng deity? So, sinasabi kasi ni Brother Eli na sa pagtuturo daw po ng Iglesia ni Cristo is hindi naman kumbaga kino-consider na anghel o sugo o tao ang Holy Spirit. So that leads me mga ka-youth to ask also sa mga ka-youth po natin na members ng Iglesia ni Cristo. So ano nga ba mga ka-youth ang pagtingin niyo po sa Holy Spirit? Holy Spirit is what, a kind of force, perhaps, or another spirit? Ano po yung inyo pong parang pag-categorize? Dahil alam ko lang po as to Jesus Christ, as I always mention here, yung napanood po natin na interview po ni Brother Benning Pineda sa isang show. I think Magandang Gabi Bayan yata, kung di ako nagkakamali. He mentioned there, as to Jesus Christ, si Jesus Christ is considered as an angel, which is synonymous to the word sugo. And that's also the label that they would give to Mr. Manalo, the founder of Iglesia ni Cristo in 1914, na siya rin ay quote-unquote anghel, equivalent po sa sugo. Parang messenger po siguro, mga ka-youth. Ang nakikita ko po sa side ng Iglesia ni Cristo na there is only one God, hindi na po talaga magbabago yon. And then Jesus Christ is considered siguro parang elevated lang, ganun po ba? Na ano siya, half God or half human, or talagang purely human with special characteristics or special qualities, mga ka-youth, na parang prophet lang din. Mga ka-youth, alam niyo naman po yan, no? Sa relihiyong Islam, for example, and na-feature na rin po natin ang isa pong presentasyon ni Brother Muhammad Rodriguez dito din po sa Youth Day. Na-mention niya nga po na si Jesus Christ is considered as a prophet. Anong tawag nga po nila dyan? Si Nabi Isa. Ang isa pang kapansin-pansin, mga kapatid, yung paggamit nila ng tinatawag na Lamsa version. Kasi sa Lamsa, nababasa Iglesia ni Cristo sa 20:28 ng gawa. Pero kung nagpapakatotoo ang mga ministro ni Manalo, bakit hindi nyo binabasa yung nasa Greek na ang nakalagay, Ecclesian tuo Theo, Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos. Ang nakalagay po sa Grego, Iglesia ng Diyos.
na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit pagdating dyan sa 2028, kay Lamsa sila gumagamit? Kasi andun yung Iglesia ni Cristo dahil nagkamali si Lamsa ng kanyang thinking na ang Iglesia ay kay Kristo. Kaya pinalitan niya yung nakasulat sa Grego at yan pong kay Lamsa, yan galing sa Aramaikong sinasabing Peshitta. Ano po yan? Hindi yan ang original na manuscript ng pagkakasulat sa gawa ng 2028. Kung magsusuri ka at totoo ka sa sarili mo, ang sumulat ng gawa si Lucas. Si Lucas po Grego, ayon sa Biblia. Ang sinulatan niya ay si Teofilo. Sa pangalan pa lang, si Teofilo, Grego rin. Kasi yung Teofilo, galing sa salitang Theos, God, na love. kaibigan ng Diyos. O Feeling. mahal ng Diyos yung Teofilo. A friend of God. Si Teofilo po, Grego. Si Lucas na sumulat sa gawa, Grego rin. Mayroon tayong kasiguraduhan, ang orihinal na libro ng gawa, isinulat na sa Grego, Greek. ni Lucas na Grego, kay Teofilo na Grego. Kaya ang orihinal niyan, sa orihinal na pagkasulat ni Lucas, Grego yan. Grego, hindi Aramaic. At yung Grego na yan ang itinranslate sa mga manuscripts. Natural lang matatranslate kung tapat yung nag-translate, yung nakasulat sa Grego. Alin yung nakasulat sa Grego? Iglesia ng Diyos, ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ngayon, ang pakahulugan ng Iglesia ni Manalo, kaya nga kay Kristo, Iglesia ni Kristo, kasi binili niya na. Ngayon, yun ang malaking filosofya. Ibig mo sabihin, nung mabili, napalitan ang pangalan ng Iglesia, ang Iglesia katutubong sa Diyos. Yan po. Ang binili niya, Iglesia ng Diyos ayon sa gawa 2028. Nung mabili ba, napalitan ng pangalan? Bawa, bumili ka ng tulya, Pedro ka. Yung bang tulya, naging Pedro na? Dapat, tulya ni Pedro. Hindi napapalitan yung pangalan ng bumili, ng binili. Gaya naman ng binili ng Panginoon Kristo. Ang binili niya ay ang Iglesia ng Diyos ayon sa gawa 2028. Bakit Iglesia ng Diyos? Kanino niya ba binili? Basahin natin ang Apokalipsis 5:8 hanggang 9. At pagkuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Kanino ba binili? Binili mo sa Diyos. Kaya nga, sa Diyos yun Binili niya sa Diyos. Ang binili niya, yung kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang pambayad niya, yung kanyang dugo, yung kanyang sakripisyo, nabili niya ang kasalanan ng mga tao. Ibig sabihin nun, tinubos niya, tinumbasan niya ng halaga ng kanyang dugo ang kasalanan ng mga tao. Kaya sabi, binili mo sa Diyos ng iyong dugo, mga kapatid. Ang sabi sa Biblia. Kaya kanino binili? Sa Diyos. Originalmente, sa Diyos naman talaga yung mga tao na yun Basahin natin ang Juan, Kapitulo 17, versikulo 10, mga kapatid. Pakinggan nyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. 11. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin,
upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Ang liwaliwanag, ang lahat ng bagay, Ama, iyo. At ang iyo ay akin. Ako'y lumuluwalhati sa kanila, sabi niya. Tapos sa 11, wala na ako sa sanlibutan, paakyat na kasi siya. Ang mga ito nasa sanlibutan, ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Aba, mananatili pala sa ilalim ng pangalan ng Ama, yung mga ibinigay kay Kristo o binili niya. Kaya nga iglesia ng Diyos ang nakasulat. Sa iyong pangalan. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin. Kaya tiyak na tiyak, mali si Lamsa nang ilagay niya na iglesia ni Kristo yung nasa 20:28. Kasi ang nasa Grego, Ecclesian tuoteo, iglesia ng Diyos. Sa anong sentido? Sa Ama ang lahat ng bagay. Ang iglesia ay sa Ama. No? Ang mga tao ay sa Diyos. Yung mga sumasampalataya. Kaya iglesia ng Diyos. Tapos, binili ni Kristo. Napalitan na, naging iglesia na ni Kristo. Hindi ganon. Ang sabi ng Biblia, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sa pangalan pa rin ng Ama, dapat matawag at maingatan yung iglesia o yung mga taong sa Diyos. Yan ang katutubo na nasa Biblia. Daniel 9:19. Pakinggan nyo mga kababayan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Tinatawag sa iyong pangalan. Yan ang katutubong katotohanan. Ang tao ng Diyos, ang kanyang bayan, tinatawag sa kanyang pangalan. Bakit sinabi ni Daniel, sapagkat ang iyong bayan, ang iyong mga tao, tinatawag sa iyong pangalan? Naintindihan ni Daniel ang salita ng Diyos. Basahin natin ang Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag. Ang Diyos pala may sabi, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanya. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yun ang aking ginawa. Abay, ang sinatawag sa pangalan ng Diyos, yun ang kanya. Alam nyo, binaluktot na naman ni Manalo ito. Bakit binaluktot? Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha. Alin ika yung pangalan ng Diyos na nilikha niya? Yun ika ang pangalan ni Kristo. Kaya iglesia ni Kristo. Meron pa sugong ganun eh. Natatandaan ko nung bata-bata pa ako. Nakalimutan ko na ngayon kung ano issue yun. Baka makikita mo yun, kapatid, no? Alin ika yung pangalan na yun na nilikha ng Diyos? Yun ika ang pangalan ni Kristo. Kaya meron ganyan eh, mga pagliligaw eh. Pero napakaliwanag eh. Ang ibig sabihin ng Diyos, yung mga kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Lahat ng kanya, dapat tawagin sa kanyang pangalan. Yun nga ang yun nga ang naging paniniwala ni Daniel eh. Ang iyong bayan, ang iyong mga tao, ay tinatawag sa iyong pangalan, sabi ni Daniel. At yun din ang sinabi ni Pablo sa 3:14 ng Epeso. Yun dun lang po sa last po na statement ni Brother Eli kasi that really caught my attention na ang argumentation daw po according daw sa Pasugo is that yung created is yung name na Jesus Christ kung kaya ito ay still kanya. Although I'm not sure mga kayuth, please correct me if I'm wrong, but I think I have never heard God mention about Jesus Christ. Diba usually Son diba po? So hindi naman po Kristo kasi as probably alam niyo naman po siguro and na-mention na rin po sa ibang mga video reactions po natin, Kristo means parang
yun eh, the anointed one, di ba po, Christos, mga ka-U3. If susundan natin yung lohika na the created thing, that it is God's na yung kanyang na-create, ang kanyang na-create ay si Jesus. Eh di ba dapat posible Church of Jesus or Church of my Son or Church of God's Son? Interesado po ako sa kanyang punto. Although, as to the issue kasi ng divinity ni Jesucristo, isa sa mga bagay na dapat natitingnan, ano po ba? Did Jesus refer to himself as God? Did he declare to be such? Was there a claim by him that he is God? Isa po yun sa mga dapat nating tingnan, di ba po? Kasi nga po, like what I mentioned, sa Christianity ng mga denominasyon at syempre, Islam and Judaism ng mga ka-U3, hindi po Diyos si Jesucristo. Ano ang ibig sabihin ng konsepto ng Son of God or Child of God, di ba? And then, another thing here on my notes is, so how can we reconcile the idea of being if he is both divine and human, mga ka-U3? Paano po yung konsepto nun? Si Jesus ay isang tao at Diyos din, mga ka-U3. Humans, in general, would really make some mistakes. So, does it also apply to Jesus because he's also human, mga ka-U3, na hindi rin siya perfecto? Nagkakasala? Nagkakaroon din ba ng, for example, sexual desire? I'm sure na-mention ko rin yan sa mga past video reactions natin, mga ka-U3. So, ito nga pong mga question na ito po yung pwede nating magawa as a form of mental calisthenics, kumbaga, isang ehersisyo sa ating mga utak, lalong-lalo na po sa mga nagsusuri, mga ka-U3. 15, kapatid na Daniel. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Niluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya, dun sa Ama ni Kristo, kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Kaya ang sambahayan ng Diyos sa langit, kumukuha ng pangalan sa Diyos. Ang sambahayan niya sa lupa, kumukuha ng pangalan sa Kanya. Ano nga yung sambahayan niya sa lupa? Yun ang iglesia. Unang Timoteo 3:15. Pakinggan nyo, mga kapatid. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan. Ayan, ang liwaliwanag, mga kababayan. Ang sambahayan ng Diyos dito sa lupa ay ang iglesia. Kaya nga ang tawag, iglesia ng Diyos eh. Yan ang pag-usapan natin. Di ba ang pangako ko, kapatid na Daniel, ang pangako ko, papakita ko ang mga ebidensya sa Biblia na hindi pwedeng ang iglesia ni Manalo, ni Kristo ni Manalo ay totoong iglesia. Yan. Di ba ganyan ang naipangako ko hapon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, yun po ang inyong ipinangako kagabi sa pagpapatuloy po nitong inyong mga tinatalakay po dito sa ating Bible study, kapatid na Eli. Kaya kung yan ang pangako ko, umpisahan natin sa pangalan. Kung talaga bang totoo yung iglesia ni Kristo ni Manalo. Ang pangalan, mali. Bakit? Ang paliwanag, mali eh. Paano tatama kung mali ang paliwanag? Kaya raw iglesia ni Kristo, ang pangalan, yun daw ang opisyal na pangalan kasi raw, una, si Kristo raw ang nagtayo. Aking iglesia, kaya iglesia ni Kristo. Ikalawa, yun daw salitang akin, nagpapakita ng pagmamay-ari. Ayun. Kaya, aking iglesia, iglesia ni Kristo. Ganong agad ang kanilang filosofya. Tapos, yun daw iglesia, katawan ni Kristo. Si Kristo daw ang ulo. Kaya, ibig daw sabihin, si Kristo ulo, katawan niya iglesia, kaya iglesia ni Kristo. O iglesia ng ulo. Ganon lang lalabas dun eh. Ang isa pa, Kasi ulo bakit si daw Kristo. iglesia ni Kristo? Kasi daw, yun daw iglesia ni Kristo, ang pangalang ipinambati sa lahat. Yan ang mga tatalakayin natin ngayon. Pangalan ng iglesia. Ano ang opisyal na pangalan ng iglesia? Kung ang iglesia, ang opisyal na pangalan, iglesia ni Kristo, bakit kahit isang sita sa Biblia, walang nakasulat na iglesia ni Kristo? Yung nasa 16, hindi iglesia ni Kristo yon.
Sa English, maliwanag yon, Churches of Christ. Pinalitan lang nila, inalis yung churches. Ginawa nila Church of Christ. In all renditions of the Bible, 16:16 of Romans does not say Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Ang nakalagay dyan, Churches of Christ. At bakit, mga kababayan, kung yan ang opisyal na pangalan, bakit isang beses mo lang nababasa sa Roma 16:16 ang Churches of Christ? Bakit ang Iglesia ng Diyos nababasa sa 11 talata ng Biblia? Ibig ba sabihin, ang opisyal na pangalan minsan lang babanggitin? Tapos mali pa ang pagkabanggit ang pagtrato ng Iglesia ni Manalo, yung churches pinapalitang Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Samantalang sa Tagalog din, ganun din, mga Iglesia ni Cristo, mga. Hindi po Iglesia ni Cristo, kundi mga Iglesia ni Cristo. Yan. Sa English, Churches of Christ. Aalamin natin ang kanilang dahilan. Mateo 16:18, tratuhin natin yung kanilang unang-unang pilosopya. Ito po, pakinggan nyo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pan-disrupt, Yan, I will ang liwanag. build my church. Pag sinabi, binasa nila yan, shortcutin na. Ano po ang sabi ni Kristo? Tatayo ko ang aking, andun ang mga emphasis ko, ang aking iglesia. Ano po ba yung iglesia? This says ng Roma, binabati kayo ng banal na halik ng mga iglesia ni Kristo. Tapos na asunto. Ganun ba kababaw ang inyong pagkaunawa? Para maintindihan nyo mga kababayan, no? Ito hindi nila ipapaliwanag ito sa inyo Pero sa awat tulong ng Diyos, gusto kong buksan ang kaisipan nyo sa bagay na ito. Umpisahan natin sa 16:13 ni Mateo. Ang sabi ng ulat ni Mateo, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang sagot, kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista. Ang ilan, ang sabi, si Elias. Ang iba si Jeremias. O isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tinanong niya mga apostol, iba-iba kasi sabi ng mga tao nagkakakontra-kontra. Pero kayo, mga apostol, ano sabi niyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano sagot ni Jesus? Sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, makinig kayo mabuti mga kababayan, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Yung pahayag na yan na si Kristo, ang Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay, yan hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo. Hindi tao nagturo sa iyo niyan. Kundi ang nagpahayag niyan ay ang aking Ama na nasa langit. Ang liwanag, ano? Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito, yung pagkakilala mo na ang Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Yung pagkakilala na yan, hindi galing sa laman at dugo yan, hindi galing sa tao yan, kundi ng aking Ama na nasa langit. Galing pala sa Ama yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Hindi galing sa tao yan. Nakita nyo? Son of the living God. Di hindi pala galing sa tao, sa laman at dugo, yung pagkakilala ni Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay.
Kanino galing yung pagkakilala ni Pedro? Sa Ama. No? Bakit galing sa Ama? Basahin natin ang Mateo 11:27, kapatid na Daniel. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ayan. Wala palang nakakakilalang kahit sino sa Ama, kundi ang anak. Wala namang nakakakilala sa anak kahit sino pa, kundi ang Ama. Kaya reliable, pag ang nagpahayag ukol sa anak ay ang Ama, reliable yon. Pag ang nagpahayag ukol sa Ama ay ang anak, reliable yon, 100%. At kanino pa? At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. On this point, mga kababayan, we must be disciplined by the thoughts and the idea of the Bible. Walang makakakilala sa Ama kundi ang anak. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nangyayari ngayon ang isang misteryo sa Mateo 16:13. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pagdating sa 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw na tung ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong pahayag yan? Kaninong pahayag yan? Di ba yan pahayag ng Ama? Ang Ama ang nagpapahayag niyan. Sinasabi ko naman sa iyo, yan lumalabas sa bibig ni Kristo, yan salita. Pero sabi nung salita sa bibig na lumalabas sa bibig ni Kristo, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Aba, may tinutukoy na third person. Ang first person, yung nagsasalita, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, second person. Yung nagsasalita ang first person, sinasabi ko, first person, sa iyo, na ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person yung bato. Sino nagsasalita dyan? Aba, ang napakaliwanag nagsasalita dyan ang Ama. Ang nagpapahayag niyan ay ang Ama. Bakit? Kung si Kristo nagpapahayag niyan, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko. Hindi siya gagamit ng third person. Sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi siya yung bato Tanungin niyo iglesia ni Manalo, ang sabi nila, yung bato si Kristo. Ang nasa Biblia, yung batong tayuan ng iglesia o pundasyon, si Kristo. Ang nagsasalita dyan, ginamit ang bato bilang third person. Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, tatayo ko aking iglesia. Sino nagsasalita dyan? Lumalabas yan sa bibig ni Kristo. Pero kaninong salita? Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Aba, mga sinasabi pala niya galing sa Ama. Yun din ang kahulugan ng sinabi sa 3:34 ng Juan, kapatid na Daniel. Basahin natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos
ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si Kristo'y sugo ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kaya nung sinabi niya kay Pedro, si Kristo nagsasalita, pero ang salitang lumalabas, salita God. ng Diyos yun. Kasi sabi Interesting. niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Okay, before we continue, pasensya na po mga ka-U3 at pasensya na po Brother Eli. Gusto ko lang po i-mention dahil this is quite interesting for me. I really haven't heard of a discussion, similar to this, especially ito pong verse nga po yung citas na, upon this rock I will build my church. So Brother Eli here is saying na nagkaroon nga ng tatlong persona kung i-analyze natin yung citas na yon. The first one with the word ko, yun nga si Jesus Christ, the person, the human na nakikipag-usap nga kay Pedro. So yan do yung first person doon. The second person of course is Peter. And then the third one would be for Brother Eli, yung bato is God. And Brother Eli here is saying na ang interpretation daw ng Iglesia ni Cristo, yung bato doon is Jesus Christ accordingly. I remember, di ba po meron din kasing mga citas na nag-refer kay Jesus Christ as the living rock, di ba? The rock of our salvation, something like that. So Brother Eli is refuting this and saying na pag sinabi kasi ni Jesus Christ na ako, parang kumbaga he is the representative of God. So does it mean then that God is saying that on myself I will build my church? Dahil siya din yung rock, mga ka-U3? Although interestingly, just with the name din po kasi na Peter, ang Greek po yan, kung di ako nagkakamali, Petros di ba? So Petros would mean rock. So does it instead mean that the rock here upon the church was built is not Jesus or God, but instead Peter? Which is sa paniniwala naman po ng mga Roman Catholics is ang first, di ba po, na Pope is Peter. And because of Petros, then he is the stone. He is the rock referred to in this verse, mga ka-U3. So please comment below ano pong masasabi nyo dyan dahil para po sa akin, it's very interesting na kung saan mas detalyado po yung discussion ni Brother Eli dito, mga ka-U3. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya anong sabihin niya? Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Ibig sabihin, kung ang Ama ang nagsasalita ron, ang Ama ang first person. Si Pedro ang second person. Ikaw, sinasabi ko, first person. Ikaw ay Pedro, second person. Sa ibabaw ng batong ito, third person. Ang bato'y si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita, dapat ang sabihin niya, sa ibabaw ko, itatayo. Sa ibabaw ko na bato, ako ang bato, itatayo ko aking iglesia. Pero hindi ganun ang salita Ginamit yung salitang bato sa third person. Ikaw ay Pedro, second person. Sinasabi ko sa iyo ng first person. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nung matayo, ano tawag sa iglesyang natayo? Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Kasi yun ang katutubong katotohanan nasa Biblia. Kung kanino yung pag-aari, sa kanya nakapangalan. Ang may-ari, kung kanino sino yung nagsabi, aking iglesia. Kumukonforme ang pasugo nila dyan na yung salitang akin. Ang kahulugan daw ng akin o my church is a possessive pronoun that denotes possession and ownership. My church. I will build my church. Ang kahulugan ng my ay akin, pag-aari, ay possession. Kaya aking iglesia, ang may-ari yung nagsabing aking iglesia. Sino ba nagsasalita? Sabi ni Kristo, yung salitang lumalabas sa kanya, hindi niya sariling salita. No? Salita ng Ama na nagsugo sa kanya, lalo na pag-uusapan, pagtatayo ng iglesia. Ang Diyos naman talaga ang magtatayo Kasangkapan lang si Kristo 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Lalo pa ang iglesia. Sino nagtayo? Bawat bahay may nagtatayo. May tinayo si Pedro, may tinayo si Juan, may tinayo kung sino-sino. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay na totoo, yung Diyos. Ang nagtayo nun ng Diyos. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo. Walang ibang nagtayo. Kaya nga bahay ng Diyos yan
Tawag yun, bahay ng Diyos. Lumalabas sa bibig ni Kristo, yung salita ng Ama, itatayo ko ang aking iglesia. Inaamin naman niya, ang salita ko, hindi ko sariling salita. Kung ano sinabi ng Ama, yun ang aking sinasalita. Sabi niya. Kaya nung sabihin niya kay Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Ang ibig sabihin nun, salita ng Ama yon. At kung a-analyze mo nga, talagang ang Ama nga, galing dun sa salita, hindi ang nagpapahayag kay Pedro ay laman at dugo, hindi tao. Kundi ang nagpapahayag, yung Ama na nasa langit. At isa sa ipinahayag kay Pedro, sa pamamagitan ni Kristo, ay yung pagtatayo ng iglesia. Na ano yon? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Kaya yung aking iglesia, salita ng Ama. Kaya iglesia ng Diyos yon. Hindi iglesia ni Kristo yon. At si Kristo man ang nagsabi, yung wala na ikako sa sanlibutan, ang mga ito nasa sanlibutan, paririyan ako sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, napakaliwanag ng batayan. Dapat maingatan sa pangalan ng Diyos, kaya nga iglesia ng Diyos eh. Kaya yung saling iglesia ni Kristo, tiyak na tiyak, mali si Lamsa ron. Hindi naunawa ni Lamsa. Ba't nagtataka naman ako sa iglesia ni Manalo, no? Eh si Lamsa, kung talagang mahal na mahal nyo yung tali ni Lamsa, yan ang ginagamit nyo. Bakit hindi nyo basahin kay Lamsa yung Filipos 2.5? Sa rendisyon ni Lamsa. Basahin nga natin yung rendisyon ni Lamsa sa 2.5 ng Philippians, kapatid na Daniel. Reason this within you, which Jesus Christ also reasoned, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon himself the form of a servant, and was in the likeness of men. Ayan, ba't di nyo binabasa yan na ang si Kristo nasa form of God? Being the form of God. At yung Colossus 2.9 ni Lamsa, kapatid na Daniel. For in him is embodied all the fullness of the Godhead. Ayan, nasa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. O ba't di nyo binabasa yan kay Lamsa? O ba't di nyo binabasa yung 3.16 ng unang Timoteo kay Lamsa? Truly great is this divine mystery of righteousness. It is revealed in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached to the Gentiles, believed on in the world, and received up into glory. Oh, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos, the divine mystery. No? O ba't di nyo yan binabasa? O ba't di nyo binabasa yung Roma 9.5? And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to Ayan. whom Christ appeared in the flesh among the Israelites, who is God over all. O ba't di nyo binabasa yung kay Lamsa na nasa 1.8 ng Ebreo? Lagay natin ang Ebreo 1.8. But of the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. The throne, thy throne, O God. Yung Son ay Diyos ayon kay Lamsa. Is forever and ever. Ba't di niyan binabasa? Kasi namimili kayo ng lalapat sa inyong sinasastre. Para kayong sastre, para mapalapat, maluwag, kikiputan. O makipot, dudugtungan. Dadagdagan ng sastre. Ganyan ang sastre ni Manalo eh. No? Yung lahat ng salim papabor sa kanila, kinukuha nila. Pero dun sa mismong salin na yon, pagkakukontra sa kanila, di nila ginagamit yon. Kung gamitin nila ang Lamsa, 20-28 lang. Bakit? Wala kayong konsensyang magsuri para makita nyo saan ba tama si Lamsa, saan ba mali si Lamsa. O tama ba talaga si Lamsa nang sabihin niya, Church of Christ, which he purchased with his own blood? Tama ba si Lamsa doon? Mali nga eh. At hindi naman katakataka, may mga salin mali.
O pag sinabi nyo namang hindi tama yung salin sa magandang balitang isinali ng Katoliko at Protestante, na sabi ng mga ministro ni Manalo puro sa demonyo yung mga Protestante at Katoliko. Ang sabi doon sa magandang balita Biblia, si Kristo, Diyos Kahawig nung dos sa ng magandang balita, pakisulat mo, pakibasa mo kapatid na Daniel. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Magandang balita yan, no? Hindi nyo binabasa yan. Pero meron kayong binabasa sa magandang balita, kaya pinipili nyo lang. Hindi ganyan ang pagtuturo ng katotohanan, mga kapatid. No? Kahit siya ay Diyos, hindi nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ano ginawa niya? 7. Sa halip, pinitawan ng karapatan niyang ito. Namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Yan ang nasa Biblia ng magandang balita. Hindi nyo binabasa yan, yung parte na yan. Ganon ang sikreto ng Iglesia ni Manalo. Kahit anong salin, kahit demonyo pa ang nagsalin, pagpapabor sa kanila, ginagamit nila. Kasi sabi nila, ang mga paring Katoliko, mga pastor ng Protestante, lahat yan sa demonyo. Sa Pasugo, 1961, page 39, kapatid na Daniel. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor Protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat Ministro ni Satanas Bakit yung salin ng mga ministro ni Satanas ginagamit nyo pagpapabor sa inyo? No? Ganon nyo ginagamit ang lamsa. Pero magpakatotoo kayo. Gumamit kayo ng Grego. Suriin ninyo ang mga circumstances. Suriin ninyo ang mas maraming salin ng Biblia. I-consider nyo ang katotohanan. Ang katotohanan na nang sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, ang nagsasalita, yung sinabi niya, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Ang amang nagsasalita. Lumalabas sa bibig niya. At yun naman ang talagang katutubong hula. Ibabangon ng Diyos ang isang propeta, ilalagay ng Diyos yung salita sa bibig niya. 18 ng Deuteronomio. Basahin po natin ang talata. Hindi pa pinapanganak si Kristo, yun ang nakalagay sa Biblia 18:18 ng Deuteronomio. aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Katutubo pa, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo. Sinabi na ng Diyos kay Moises, kausap niya po rito si Moises, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Kay Moises sinasabi yan, aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Sa bibig ng propeta at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Kaya lahat ng sasabihin ni Kristo, yung utos ng Ama, Yun din. salita ng Diyos yun Okay, before we continue mga ka-Youthin, gusto ko lang po i-mention dito, at least on what we hear so far kay Brother Eli, ang nagigets po natin is para po palang mouthpiece si Jesus Christ na He is not really saying these words from His own, kundi ito ay parang instrumento lang siya na ang sinasabi niya according kay Brother Eli is ang sinasabi din ng Diyos mismo, mga ka-Youth3. Going back dun po sa exclusivity naman po ng salvation, I always find it interesting dahil sa totoo lang, hindi lang naman po Iglesia ni Cristo ang may ganyan din po ng mga pagkiklaim kumbaga meron din po sa ibang relihiyon na they really believe na yung kanilang grupo, yung sekta lang nila, yun lamang talaga ang maliligtas. Outside of that church, wala na, hindi na po talaga maliligtas. For example, sabihin na natin na merong 100 million na believers ng isang particular na sekta o relihiyon, ibig sabihin po pala kung nasa 8 billion na tayo ngayon, ang 7 billion 900 million na katao ay impyerno na wala na, kasatanas na mga
ka-youthries. So I honestly think that is a very bold po na statement coming from any kinds of sekta. And yun nga po, according kay Brother Eli, na ang sinasabi doon ng pasugo, ang mga ministro doon ng protestante at mga pari ng katoliko ay sa satanas nga, sa demonyo. Pero that was an old copy, I'm guessing, ng pasugo. So I am not sure kung may sistema din po ba ng pag-i-improve o pag-modify no, ng mga statements sa pasugo. Dahil alam naman po natin, official po yan na publication ng Iglesia ni Cristo, and as it is with other, for example, magazines or newspaper, meron tayong tinatawag na erratum. Erratum is publicly acknowledging na for example, the past na issue ay nagkamali ng print, nagkamali ng spelling, nagkamali ng label. So, posible po kaya sa mga publication po kagaya po ng 1950s, 1960s pa, for example, na release or editions ng pasugo na it is now changed sa ating modernong panahon ngayon. And the next thing lang po na gusto ko pong i-mention, yung sa phrase po kanina, yung sa sitas na Thy throne, O God. Malala ko lang po na ito pong particular na sitas na yan ay minention sa isang debate ni Brother King Cortez versus mga ministro yata at saka diakono yan. Dalawang ministro at isang diakono yata ang maalala ko sa debate na nga po na nangyari a couple of decades back na nabigyan na rin po natin ng video reaction. Sinong propeta yan? Basahin natin ang paliwanag ng Bagong Tipan sa 3:22 ng Gawa. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Yan, in-affirm pala ni Moises yung hula sa 18 na ang sabi, ang Panginoon Diyos magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Siya ang inyong pakikinggan kasi kaya papakinggan, ilalagay ng Diyos yung salita sa bibig ng propeta. Sino yan? Sa 20. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ayon, si Kristo pala yung propeta na yon. Kaya maliwanag sa Biblia, pag nagsalita itong propetang ito, ang sasabihin ito, salita ng Ama. Kaya nung sabihin niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, ang may-ari talaga ng iglesia, ang Ama, siya naman talaga nagtayo ng lahat ng bagay. Nasa hula pa lang, ang Diyos na talaga ang magtatayo. Kakasangkapan lang siya ng isang propeta na magsasalita ng kanyang salita at yun ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya napakaliwanag ng katwira na ang iglesia ay sa Diyos. Iglesia ng Diyos ang opisyal na pangalan. Unang-una siya may-ari, siya nagtayo, kanya yung mga tao, siya ang naglagay ng kung sino-sinong nasa iglesia. 12:28 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Sino ba nagporma ng iglesia? Di ba ang Diyos? Naglagay siya sa iglesia na una, apostol, propeta, etc., etc. Kaya nga iglesia ng Diyos yan Ang opisyal na pangalan, iglesia ng Diyos, kasi yung nagtayo ang Diyos. Siya may-ari. No? Pati si Kristo, kanya Di ba si Kristo? Kristo ng Diyos yun Kaya pag samasamahin mo lahat, yung ulo, pati yung katawan, sa Diyos talaga yan. 9:20 ng Lucas. Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, tatapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Si Kristo sa Diyos Kaya pag pinagsama-sama mo, yung ulo, sa Diyos yun. Yung katawan, sa Diyos yun. Kanino? Iglesia. Di sa Diyos, yung buong katawan kasama yung ulo sa Diyos. 2:16 ng Efeso. Pakinggan nyo. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang katawan sa Diyos, hindi pag-aaring si ni Kristo yung katawan na sabihin mo, kaya iglesia ni Kristo dahil katawan ni Kristo. Yung bang ulo ko, ako, yung ulo ko, yung katawan ko ba pag-aari ng ulo ko? Hindi. Pagsamahin mo yung ulo ko saka yung katawan ko, may-ari nun ng Diyos. Basa.
sa unang Korinto. Pakinggan niyo ang sinasabi ng talata ng Biblia. Sa 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos at ng inyong espiritu na sa Diyos. Katawan at espiritu ng tao, sa Diyos yan. Maliwanag. Kaya yung katawan, halimbawa, iglesia, sabi, yung ulo ng katawan. Kasi kasama yung ulo sa katawan, hindi naman pwedeng ihiwalay mo yung ulo sa katawan eh. Yung ulo sa Diyos, yung katawan sa Diyos. No, tawag mo sa iglesia. Hindi, iglesia ng Diyos. Kasi si Kristo, Kristo ng Diyos. Ang iglesia, yung katawan niya, katawang sa Diyos. Kaya pati yung ulo ng bahagi ng katawan, katawang sa Diyos. Iglesia ng Diyos, katawang sa Diyos yun eh. Hindi maitatanggi yun, 2:16. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang katawan, ang talagang tunay na katawan sa Biblia, ay ang katawan kung saan nandun si Kristo bilang ulo, sa Diyos yan. Kaya iglesia ng Diyos yan. Yan ang opisyal na pangalan ng Biblia. Iglesia ng Diyos, nasa Biblia, ang opisyal na pangalan. Pero tignan natin ngayon ang pinusupya ng iglesia ni Manalo. Bakit daw yung iglesia ni Kristo pang opisyal na pangalan? Basahin natin ang pasubo, kapatid na technician, pakilagay mo. Kaya raw, ang opisyal na pangalan ay ang Iglesia ni Kristo kasi yun daw ang pangalang ipinambati sa lahat. Ito, sa September 1976, issue ng pasugo. Ito po. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang pangalang Iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Tingnan yung kawalangyaan niya, no? Tindi ng kawalangyaan yan. Ang pangalan daw Iglesia ni Kristo, ang opisyal, kasi ito raw ang pinag-utos na ipambati sa lahat. Anong katarantaduhan yan? Ang liwaliwanag na nga sa Biblia, sa talata, sinight mo pa. Tapos pinalitan mo ang ipinambabati sa lahat, banal na halik. Hindi pangalan. Tindi. Pag ako'y nag-iisa, sabi ko, matinding panluloko sa kapwa. Wala ka namang mababasa. Pag nagkita-kita kayo, batiin nyo, Iglesia ni Kristo. O, sagot naman ng isa, Iglesia ni Kristo. O, ganun ba? Nagbatian, nagkita, Iglesia ni Kristo. O, nagkita nung, yung taga Pilipinas, nagkita, Iglesia ni Kristo. Ganun ba? Pagbabatian. Hindi naman ganun ang pagbabatian. Ang nasa talata, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang iniutos ipambabati sa lahat Holy ng kiss. mga iglesia ni Kristo, mga plural. Ang iuutos na ipambabati ay ang banal na halik. Hindi yung pangalan. No? Ang iniutos ipambabati sa lahat ay ang banal na halik. Hindi ang pangalan. Ang magbabatian ng banal na halik, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Tanungin natin si Pablo, siya may sulat nito eh. Pablo, asan yung mga iglesia ni Kristo? Mga, plural. Where are they? Who are they? Asan yon? 1:22 ng Galacia, si Pablo may sabi. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga iglesia ni Kristo, plural, mga iglesia pala sa Judea yon na bumabati sa mga taga-Roma, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung mga nasa Judea na mga iglesia ni Kristo, yun ang bumabati sa mga taga-Roma. Sino-sino ba yung mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo? Mga iglesia ni Kristo. Sino-sino yon? 2:14 ng unang Tesalonika. Pakinggan nyo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun pala, yung palang mga
Pasensya na po talaga, Brother Eli, kasi nakita ko po rito. Well, Brother Eli would often mention about yung opisyal na pangalan daw po is Iglesia ng Diyos. One curiosity that I have, and I think I may have mentioned this mga kayuthi sa last year pa po natin na video reaction, ang pagkagamit po or translation po ng Iglesia ng Diyos, both here sa ang dating Biblia at sa even sa mga English din po na variations, no, is hindi po nakakapitalize yung letter I. Kasi alam naman po natin yan, like for the word na Diyos, for example, with a big D, dito po so that would signify that this is a proper noun. So kung ang sinasabi natin na official or proper po talaga na pagtawag sa iglesia, di ba dapat lang po na nakakapitalize din po ito, Iglesia ng Diyos? Actually, as it is with the other variation din po sa sinasabi naman ng Lamsa na Iglesia ni Cristo, I believe yung I po doon is hindi rin po yata nakakapitalize, mga kayuthi, in a detail as important as the name and as people claim to be the official name, bakit po kaya hindi nakakapitalize po sa mga variations na nakikita natin sa iba't ibang mga Bible versions? And gusto ko din pong i-mention dun po sa ideya nga po ng banal na halik, dahil nga po, di ba, magbatian in a kind of ridicule na sinasabi ni Brother Eli is magbatian sa pangalan na Iglesia ni Cristo. I think hindi naman po siguro literal na ganun ang ibig sabihin. I think batiin mo sila in the spirit of us being part of God's church or Christ's church. Ganun po yung pagkaka-interpret ko doon. Pero dun po kasi sa pagbatian, di po ba ang halik po sa early churches especially is paraan po ng pag-greet po nila sa isa't isa, lalong-lalo na po as a show of respect, devotion, kasi we would actually encounter these kinds of cultural tradition sa kanila pong lipunan sa Middle East po is yung pagbebeso-beso o paghalik, di ba? You can kiss the forehead or air kisses like what they do in Europe or in Middle East. Ay nako, sa Middle East mas nakakatuwa kasi kapag nag-kiss po sila in showing care, they would do a couple of times ganyan. So 2 times, 3 times na ganyan na exchange, papapalit-palit ng kanilang mga cheeks, mga Slavic po na mga kultura at tribo, ganun din po. Kahit na mga lalaki, naghahalikan po yan sa kanilang mga cheeks as a form of greeting. Di po kaya na yun po ang tinutukoy na reference po sa ideya po ng banal na halik. So it could also be a very detailed and technical po na discussion. So please mga kayuthi, please comment below what do you think about that. Iglesia ni Cristo na nasa Judea, yun pala ang mga iglesia ng Diyos, mga lokal ng iglesia ng Diyos na nasa Judea. Yang mga yan Mga ay lokal. kaya nakarating ng Judea, nag-umpisa yan sa Jerusalem, nung itayo ang iglesia, pinag-usig, nagsipangalat sa mga dako ng Judea, kaya maraming mga lokal sa Judea, kumalat yung nanggaling sa Jerusalem. Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. Pakinggan nyo. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ayan, kaya pala nagkaroon ng maraming iglesia ng Diyos sa Judea, nag-umpisa sa Jerusalem, nung usigin doon, nagkaroon ng pag-uusig sa pangunguna ni Saulo na siyang naging Apostol Pablo, ay kumalat sila, nagkarating sa mga dako ng Judea kasi malawak yung Judea. Sa Judea, maraming mga kapatid na nagkalat doon, mga lokal ng iglesia. Tawag ni Pablo, mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, yun ay mga kay Kristo Jesus. Kaya ang tawag doon, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yun din ang mga iglesia ni Kristo na bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Yun. Kaya yung mga yon, mga iglesia ni Kristo, yun ang mga iglesia ng Diyos. At kung babasahin mo ang Biblia, ang buo sa Bagong Tipan, may 11 talata na ang sinasabi, iglesia ng Diyos. No? Pangunahin na yung nasa Greek sa 2028 na iminali ni Lamsa na Ecclesian Tooteo, iglesia ng Diyos. No? En peripoi esato. Sato. Dia to ay matos to idio. Ayon. Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Iglesia ng Diyos. Ecclesian Tooteo. Kaya mga kapatid, sa opisyal na
pangalan pa lang ng iglesia. Hindi nalalapat yung iglesia ni Cristo, totoo eh. Mali ang opisyal na pangalang sinasabi. Kaya daw opisyal na pangalan, yun daw ang ipinambati sa lahat. Mali, wala sa sentidong matino. Hindi ang ipinapambati ay ang pangalang iglesia ni Cristo. Ang ipinambabati, banal na halik. Ang katunayan, pati sa Corinto, wala naman doon yung pangalang iglesia ni Cristo. Inuutosang magbatian ng banal na halik sa Corinto. Basahin natin sa 16:20. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. Ang liwanag, ano? Sa Corinto, wala namang iglesia ni Cristo sa Corinto eh. Pinagbababatian sila ng halik na banal. Ano ba ang nasa Corinto? 1:2 ng unang Corinto. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Ayan. Ang nasa Corinto, iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na nasa Corinto, ang sabi ni Pablo ron, magbatian kayo ng halik na banal. Napakaliwanag niyan eh. Wala namang pangalang iglesia ni Cristo ron sa Corinto. Wala kang mababasang iglesia ni Cristo sa Corinto. Ba't pinagbabatian ng halik na banal? Hindi lang sa Corinto, hindi lang sa Roma ang halik na banal ang pambati. Ang pambati sa lahat, halik na banal. Kahit kay Pedro, basahin natin si Pedro na nagsabi sa mga Hudyo, 5:14. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Ayan, kita nyo? Magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Yan din ang nakasulat sa iba pang mga talata. Basahin pa natin yung isa sa Tesalonica, kapatid na Daniel. 5:26. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Kaya ang iniutos na pambati sa lahat ng kapatid, banal na halik, hindi ang pangalang iglesia ni Cristo. Balikan natin yung pasugo para makita nyo kung gaano kamali ang interpretasyon ni Manalo sa Biblia. Sa pasugo uli, balik tayo. Mas maganda yung inuulit para nakikita ng tao eh. 1976, page 26. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang pangalang iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Nakakasuka naman paniwala yan. Ang pinang-utos daw ipambati sa lahat pangalang iglesia ni Cristo. Saan mo nakita sa talata yon? Anong klaseng pagkabulag at panluloko ginagawa ng mga taong ito? Ang iniutos na ipambabati sa lahat, hindi pangalang iglesia ni Cristo, kundi ang iniutos na ipambabati, banal na halik. Pambati sa mga taga Thessalonica, sa mga taga Corinto, sa mga taga Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang pambati lahat dyan, banal na halik. Kaso, sa kanila, may isa pa silang problema. Ang banal na halik daw, yan daw ay shake hands o kaya beso-beso. Paano kayang magbabatian ng banal na halik yung nasa Roma doon sa mga nasa Judea? Paano magbebeso-beso yun? Malayo. At saka mag-shake hands? Pakinggan nyo ang katangahan ng aral na, napakatangang aral. Yung aral na walang kakwenta-kwenta, walang kalohi-lohika. Basta pakinggan nyo ito. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri na yung kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary sa page 1225. Anumang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay at iba pa. Ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol.
ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid na Michael, tungkol po sa Roma 16:16, ang ating stand na yung banal na halik, paraan po ng pagbati. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Opo. Tama yun wala namang masama doon. At ginagawa nga po sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kaanib po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa namang katumbas nito, yung shake hand. Opo. Batay din po sa ating binasa. Yan ay katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryong ito. Kita mo? Saan kumuha ng paliwanag? Sa komentaryo ni ano yan? Anong pangalan ng Wycliffe. sinabi? Sa Wycliffe. komentaryo ni Wycliffe Bible Commentary. Akala ko ba, sabi nyo, ang mga pastor protestante sa demonyo, pati katoliko sa demonyo. Bakit ang paliwanag nila, ang Nanggaling sa ina-apply nyo sa protestante. inyong sarili, na yun daw ay beso-beso, shake hands, no? Teka muna, paano magbebeso-beso yung mga taga-Roma sa mga nasa Judea? Paano mag-shake hands yun? Pinagbabatian ng banal na halikan lahat ng mga kapatid. Paano mag-shake hands kay lalayo ng mga pinagpupuntahan ng kapatid na nangalat? Sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang lalayo niyan. Diyan sa mga tao na yan na nangangalat, diyan niya rin sinabi, magbatian kayo ng halik na banal doon sa 5 ng Pedro, diyan sa sulat na yan. Magbagtian ng halik ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, yung mga palusot na yan, ang pambati raw ay ang opisyal na pangalan ng ipambabati ay Iglesia ni Cristo. Wala pa akong nakitang mga tao na nang magkita-kita pagbukas ng bibig, Iglesia ni Cristo. Sagot naman ng kapatid, Iglesia ni Cristo. Wala nun. Ang layo sa katotohanan nun. Mahirap kung matanggap yun pag nag-iisip ka. Hindi yun ang nasa sitas. Ang nasa sitas na ipambabati, banal na halik. No? At ang babatiin, lahat ng mga iglesia ni Cristo na nasa Judea. At yun ang mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Nandoon pa rin yung opisyal na pangalan ng iglesia. Bakit ang iglesia ng Diyos ang opisyal na pangalan? Ang may-ari ang Diyos. Siya nagtayo. Siya may-ari ng lahat ng bagay. Kinasangkapan niya si Kristo para maitayo, pero asa kanya ang kredito. 3:4 ng Hebreo. No? Yung salita ni Kristo, lumabas sa bibig niya, aking iglesia, yun po'y salita ng Diyos. Sabi niya, hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Ang Ama ang nagsasalita. 12:49. Yan. Kaya dapat matanggap natin, mula pa sa umpisa, magbabangon ng Diyos ng isang propeta. Sabi niya kay Moises, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Ang liwanag niya, 18:18 ng Deuteronomio. Ang naging katuparan niyan, 3:22 ng Gawa at 20, na si Kristo yung propetang nilagyan ng Diyos ng kanyang salita sa bibig niya. Kaya nung magsalita ang Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ang nagaganap dyan, yung salita ng Diyos. Kasi ang Diyos naman talaga ang nagpanukala na itatayo ang iglesia. Yan. Kasi siya ang nagtayo ng lahat ng bagay. Sa mga puntong ito, mga kapatid, mga kababayan, makikita natin na mali ang interpretasyon. Tanungin nga natin ang Iglesia ni Cristo. Kung pag nagkikita-kita sila, ang pambati nila, Iglesia ni Cristo. Meron bang ganon? Yung kapatid na Jesse Manrique, dating diakono ng Iglesia ni Manalo yan tanongin nga natin kung magbatian sila pag nakita Iglesia ni Cristo. Sige po, kapatid na Jesse. Hello po, magandang umaga po, hapon po sa inyo. Opo, tama po yun na na hindi po kami nagbabatian ng Iglesia ni Cristo sa bawat isa sa Iglesia ni Manalo. At ako po yung pangalawang head deacon sa amin. Deacon. At doon sa mga aral na tinuturo niyo po sa amin, hindi po namin narinig yan. Ang lagi lang pong tinuturo sa amin, pagsubok, magtiis, pagpabayaan ng pagsamba, at maghandog. Pautuit lang po yun. Pautuit lang po. Kaya nga sabi ko, ba't ganito? Inang panahon na po, nakikinig na po ako sa inyo.
At salamat po sa Diyos at nalaman ko po ang katotohanan. Nanin po ako sa Iglesia ng Diyos at mga ilang buwan po, yung asawa ko naman po ang sumunod. Ang asawa ko po, dati pong diakonesa. Magulang ko, diakonesa rin po. Kaya po, kahit ko po yung aking kapatid at ang aking magulang rin po na umanig na po sa Iglesia ng Diyos. Dahil ito ang totoo. Nandito po ang totoong aral na nanggagaling sa Biblia. Nagpawisan po. Maraming salamat po, Brad Eli, Brad Daniel. Maraming salamat po sa Diyos. Kapatid na Jesse, kamusta na lang sa iyong asawa? Dati po siyang diakono at ang kanyang asawa ay diakonesa. Yan, sila nakakapagpatunay na hindi naman pinagbababasa sa kanila yan eh. Salamat kapatid. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Kaya dito, sa pangalan pa lang mga kapatid, sa pangalan pa lang mali eh, Iglesia ni Cristo. Mali po yun. Wala po sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, mga Iglesia ni Cristo o Churches of Christ. Ang kahanga-hangang kasinungalingan, kinopya yung salita sa Biblia, tapos nung ipaliwanag, inalis yung churches, pinalitan ng church. Pakinggan nyo sa pasugo ng May 1973, page 10. Kapatid na Daniel, pakibasa mong buo. What is that one body in which the people who are called by God are found? That one body is the body of Christ or the church. What is the name of that church which is the body of Christ and whose head is Christ himself? In Romans 16:16, this is stated, salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. The church, which is the body of Christ and whose head is Christ himself, is called Church of Christ. Nako, sinipi na eh. Ang liwaliwanag, Churches of Christ yung pinagsipian eh. Aba, nung paliwanag na eh, inalis na yung Churches of Christ, nilagay na Church of Christ. Alam nyo, sa Biblia, ang Diyos stricto eh. Kahit isang tuldo, kahit isang kudlit. Abay, alisin ba naman yung plural form? Pinalitan ng singular, Church of Christ. Wala niyan. Even your Small American C, pastors big C. or your American ministers, have you not noticed the deceit in this explanation of the pasugo? The verse that you have copied tells us the churches of Christ. It is using the plural form, churches of Christ. But when they explained it in the pasugo, they said, it is called Church of Christ. Practically changing the whole idea that the Apostle Paul is trying to teach the brethren in Rome. That there are churches of Christ that salute the church in Rome. And where are those churches of Christ? In 1 Thessalonians chapter 2, verse 14, it is clearly stated that ye brethren became followers of the churches of God, which in Judea are in Christ Jesus. The churches of Christ in saluting the members in Rome are the churches of God which are in Judea. The churches in Judea are all under the administration of Christ. That's why they are called the churches of Christ. Let us read in Galatians 1:22, Brother Daniel. And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. Churches of Judea are the churches which were in Christ. And the name of those churches in Judea are the churches of God in Judea. In 1 Thessalonians 2:14, the churches of God which in Judea are in Christ. Still the name is the Church of God. Like what the Apostle Paul taught the Corinthians in 1 Corinthians 1:2, 2 Corinthians 1:1,
kanina lamang is na-mention yung iba't ibang pagpapakalat nga po ng simbahan sa iba't ibang mga dako ng mundo. And na-mention po doon actually Cappadocia kanina. And I remember this very, very well. So I went to Turkey and kasi po ang akin pong kabiyak ay half Turkish actually. At nung nandun po kami, pumunta kami sa Cappadocia mismo. And a very interesting place dahil sa totoo lang po, very historic, I would say. Very beautiful place. And napunta ako eksakto sa lugar na kung saan yung mga early Christians po ay nag-iipon-ipon. So meron po silang tinatawag na the Gorme Open Air Museum na kung saan I think 4th century kung di po ako nagkakamali ng mga churches. At napunta rin po ako sa isang parte din po ng Turkey sa amin pong pagbakasyon doon. Underground na cave ng mga churches noong panahon kasi kinakailangan nilang tumira yung mga early Christians, mga ka-U3. Underground dahil inuusig po sila ng ibang mga sekta at iba din po mga paniniwala. Nanirahan sila sa underground at ang yung mga simbahan nila, parang try to imagine mga kayuthi na may mga tunnels at iba't ibang floor pero underground po. So ganun po ang kanila pong naging buhay at nakita ko po yung kanilang places of worship, yung kanilang mga simpleng mga tahanan, ayan. And I'm lucky to have seen this in person mga kayuthi. But going back, yun nga po yung mga iba't ibang iglesia. Although in the Churches of Christ that was mentioned sa Pasugo, kung napansin nyo nga po, aside from the fact na ito po ay nasa plural form, Churches of Christ yung nasabi nga po kanina na point out ni Brother Eli. Still, the word Christ, yung letter C is still maliit, hindi po siya proper noun. If it was not meant by translators to indicate na Church of God yung technical na pangalan or proper noun, so magiging common noun po yung the word na church there, which would mean pangkalahatan, general na term. Pwedeng ang pagsasama-sama ng isang particular na grupo na maaring hindi nakakilala kay Kristo at ang maging outside sa isang quote-unquote official na congregation. Kasi dahil pwede din silang maligtas, I'm guessing they are also considered to be a part of those, kumbaga na tinawag ng Diyos, something like that, mga ka-U3. So please comment below what do you think about this understanding of mine. And of course, I'm just a reactor. I could be wrong, mga ka-U3. Please let us make the comment section interactive. Let us read it, Brother Daniel. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. The church which is at Corinth, the church which is at Corinth is the church of God. Likewise in 2 Corinthians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. That church which is in Corinth is the church of God. Those were the very churches that are scattered in all the regions of Judea, the church of God. The official name of the church is the church of God. Why? The one who really composed the church is God. 12:28 of 1 Corinthians. He built the house or the church. 3:4 of the book of Hebrews. Christ, when he said, I will build my church, is saying the words of the Father who sent him. That's why when Christ said, I will build my church, it is the Father that we must understand. It's the Father that is talking. The words of the Father coming from the mouth of the Lord Jesus Christ. I will build my church. The official name of the church of the Bible is the Church of God. And that is affirmed by God in Isaiah 43:7. Everyone that is called by my name, for I have created him for my glory, I formed him, yea, I have made him. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yung aking ginawa. Yung inanyuan ng Diyos, itinayo ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, yung nilikha ng Diyos, tinatawag lahat yon sa pangalan niya. Kaya nga tawag sa Biblia, Kristo ng Diyos. No? Tao ng Diyos, anghel ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Yan po.
Kaya pag pangalan pa lang ang pag-uusapan, mali na ang doktrina ni Manalo na ang Iglesia ni Cristo ang opisyal na pangalan sapagkat yun ang pangalang ipinambati sa lahat. Wala po ron. Hindi po pinambabati yung pangalan sa lahat. Ang ipinapambati, banal na halik. Ayan. Siguro hanggang dyan muna mga kapatid. Okay mga kayuti, so dyan na naman po nagtatapos ang ating video reaction. Ayan, ano pong masasabi niyo mga kayuti? Please comment below. Ayan, malamang sa malamang, ang sasabihin naman po dyan ng iba, bitin. Anyway mga kayuti, hindi ko na po syempre mauulat lahat po ng atin pong mga nasabi na mga insight. Mahaba-haba din po pala itong video na ito, ano? Pero yun nga po, in general lang, yung mga konting recap lang po, syempre Brother Eli is emphasizing na hindi po Iglesia ni Cristo. And this is only reflected sa isang version nga po ang Lamb sa Bible. But in general, Brother Eli is saying, ang official talaga na pangalan, Iglesia ng Diyos. Dahil he mentioned, it was mentioned 11 times kung di po ako nagkakamali. And then, only one time na church, not Churches of Christ. And plural form pa nga po, Churches of Christ. Although, lagi ko pong nasasabing na hindi lamang po sa episode nito, kundi pati din po sa past episode natin, na yung, it bothers me a little bit na yung pagkaka-label po or translation is church with a small c, Church of God. Hindi po malaking, kung iglesia man, dapat malaking I, no? So, I was looking for that. At least, ang impression po sa akin, it seems to me na hindi siya proper noun. So, please comment below mga kayuti, what do you think about that observation? Going back, nagustuhan ko rin po yung discussion ni Brother Eli kanina sa yung very famous po na sitas, yung patungkol nga po sa church and then the rock. Ayan, upon this rock, I will build my church. Brother Eli, he is saying here na yung rock po, hindi po si Jesus yun, kundi ito po ay God. And it seems to me na parang nagiging mouthpiece or instrument lamang si Jesus Christ in a way as a human being na kumbaga tagapagdala ng mensahe ng Diyos. And I also remember Brother Eli saying na ang magpapatotoo ng mga sinasabi ng Ama ay ang anak at ang magpapatotoo naman na sinasabi ng anak ay ang Ama, something like that. Ay nako, hindi ko na po ma-explain lahat dahil mahaba-haba po yung ating video reaction, kaya sana po ay nasamahan nyo ako from start to finish. And as always, lahat po kasi ng mga mensahe ay amin pong binabasa. I encourage everyone mga ka-U3 na mag-type po na inyong mga comment, mga paboritong sitas. Sa palagay nyo, agree ba kayo o hindi, i-type nyo po yan para po masaya at para po malaking tulong po sa mga nagsusuri nga po sa atin pong mga topics po dito. And if you don't like this video, you can watch this video over here or this playlist over here, and you can also click subscribe kapag hindi ka pa po subscribe kapag baguhan ka. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.